Bible study. Okay naman yung boses? Okay naman po? Yes po. Yan. So, we welcome everyone po sa atin pong online Bible study. Gaya nga po ng mga sinabi ko sa inyo nung nakaraan, very inspired po kami na gawin to kasi 'di ba ngayon nga po ay nauuso na po yung mga online shopping, ayan, yung mga kumbaga online payment. Yan. So ngayon, ang Bible po ilalagay na po natin 'yon sa online din, 'di ba? Na salamat po sa Panginoon kasi pinahintulot niya po itong era na to na maganap kasi mas mapapadali po yung pag-share po ng gospel at mas marami pong makakapakinig. And natutuwa lang po ako sa mga nagpa-participate po ngayon, 'di ba po? And nakikita po ni Lord yung desire niyo po na matuto ng Word of God. And ngayon po lang po, patalastas lang po. Ayan. So, yung mga nakaraan pong tinapik po natin, kung nagustuhan niyo po yun, kagaya po ng mga God stress remover, yan, and also po yung paano pong malabanan po lahat ng mga emotional problem, di ba po, gaya ng worry, pwede niyo pong mapanood din po yung mga iba pong preaching po namin dito po sa YouTube channel po natin, Send the Light po Tatan channel. Yan, type nyo lang po at yan nga po, mag-subscribe na po kayo para maging updated po kayo sa ating pong mga preaching. And also po, meron din po tayong Facebook page. Ayan, so para po ma-update din po kayo o ma-inspire sa mga po at sa mga ginagawa po ng Lord sa buhay po ng church people. And also po sa mga update regarding po sa mga preaching din po. And patalastas lang din ulit, happy birthday daw kay Cholo. Ayan, so nagpapabate. Talagang yan, sinachat niya. So, batiin na lang din natin. Ayan, so ngayon naman po, kung nung nakaraan po ay tungkol po sa stress, ang tinapik po natin, saka worry. Ang itatopic ko naman po sa inyo ngayon is how to defeat loneliness. Ayan, so 'di ba po sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao ang nakakaranas niyan, yung kalungkutan po, 'di ba po, pag-iisa. And isa po 'yan sa major problem po ng mga tao, bakit po yung iba kinikitil po nila yung buhay nila at bakit po yung iba yung nawawalan po ng pag-asa. And ngayong gabi po na to, gusto po tayong tulungan po ng Panginoon sa sa pag-defeat o kaya naman po pagpuksa ng lungkot po na yan. And meron nga po akong nabasa na dapat daw po hindi dinideny ang lungkot. Kumbaga dapat po dinidefeat, di ba po? Dapat mas tinatalo po natin yan and mamaya mapapag-aralan po natin paano po natin tatalunin yung loneliness po na yon. And before that, pray muna po tayo. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin at sa lahat po, Panginoon, ng mga nakikinig po, Panginoon, sa aming online Bible study. Salamat po, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na nung nag-decide po sila, Lord, na mag-join, Panginoon, alam po namin na yung pagpapala mo, Panginoon, ay dumating na rin po sa kanila, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, na through, Panginoon, social media, Panginoon, at sa online Bible study na ito, Lord God, hihipuin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa amin, Lord God, at aalalahanin maging ang aming mga pamilya at lahat po, Panginoon, Lord God, na mga mahal namin sa buhay. Dalangin ko nga po, Panginoon, na through these lenses, Panginoon, through this camera, Panginoon, we pray, Lord God, na marami po ang maligtas at marami rin po ang makakakilala sa iyo, Panginoon. And dalangin ko nga po na sino man po ang mga may pangangailangan, Panginoon, ng kagalingan ngayon, Lord God, ay gumaling po sila, Panginoon, Lord God, sa pangalan ni Jesus. At dalangin ko na kung sino man po ang mga may pinagdadaanan at pinagtatagumpayan sa buhay, Lord God, dalangin ko, Panginoon, na ito po, Panginoon, Lord God, ay ma-overcome po nila, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong biyaya at ng iyong banal na Espiritu. And salamat po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, at sa katagumpayan, Lord God, na gagawin mo sa iyo po, Lord, yung pinakamataas na purit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So ngayon po, basahin ko lang po sa inyo yung verse po natin, yung sa 2 Timothy 4:6-9. Sabi po dito, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan,
kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. And verse 9 po, pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Yan. So ang pag-aaralan po natin ay ang buhay po ni Apostol Pablo po. And alam niyo po ba na kung meron pong nakaranas po ng pag-iisa at kalungkutan po sa Bible, isa po si Apostol Pablo po doon. Pero alam niyo po ba, isa rin po si Apostol Pablo sa naging matagumpay para labanan yung mga lungkot na yon o yung mga pag-iisa o pagkakaroon po ng lumbay. And sabi nga po dito, we defeat loneliness by doing something about it. Alam niyo po ba yon na lalabanan po natin ang lungkot sa pamamagitan po ng kailangan po may gawin. Pero ngayong gabi po na to ay itatama po natin yung mga bagay po patungkol sa paglaban ng lungkot. Kasi may mga tao naman po, di ba, na nilalabanan po nila yung lungkot sa pamamagitan ng pagdadrugs o kaya naman po sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, di ba po? And iniisip po nila na maiiwasan po nila yung problema o yung lungkot nila sa pamamagitan po nun. Pero hindi po, di ba? Kasi nagugulat po sila paggising po nila o kinabukasan, di ba? Malungkot pa rin sila at may problema pa rin po sila. Di ba? Kaya naman, alam niyo po, sa gabing ito ay in Jesus name, di ba? Makakaya po natin na ma-defeat yung loneliness po na yan. And alam niyo po, sa Midwestern newspaper corporation, meron po silang ad na inilabas doon. And alam niyo yung sinasabi ng ad o yung yung announcement. Sabi doon, I will listen to you talk for 30 minutes without a comment for $5. Ayan, 'di ba parang kung tutuusin, parang scam yung post, 'di ba? Yung ad. Pero alam niyo po ba, surprisingly, nakaka-shock po. Kasi 20 people ang tumawag po sa tao na to. Kaya po, ibig sabihin, marami pong mga tao ang nag-avail nung po niya, 'di ba? Nung pakikinig po niya kasi bakit po? Marami po kasing mga tao ngayon ang malungkot at kailangan ng kausap. And alam niyo po sa may pastor po kasi na nagkwento nito, isang Swiss woman po, ang mag-isa lang po kasi sa bahay niya. Tapos alam niyo po ang ginagawa niya. Every time po na uuwi siya ng bahay, meron po siyang pinapakinggan na radyo. Tapos ang pinapakinggan niya lang daw po doon yung dulo na part ng radyo. Yung announcer, ang sinasabi niya ito, we wish you a very pleasant good night. Tapos alam niyo po ang ginagawa ng babae, ini-imagine niya na sa kanya lang daw sinabi yun. Bakit? Kasi malungkot po siya. 'Di ba? And lahat sa karamihan po sa mga tao po ngayon, yan yung nararamdaman. And kumbaga matutuklasan po natin bakit po nararamdaman ng mga tao yan. But before that, ito nga po, aalamin po natin ano ba ang loneliness. Ang loneliness po o yung pag-iisa o kalungkutan ay universal emotion. Ibig sabihin po pala, bawat isa po pwedeng maramdaman to. 'Di ba? Bawat isa po nararanasan po yung emosyon na to. And sabi nga po, loneliness it's not uncommon. The world is full of it. 'Di ba? Tumingin ka po sa mundo, ang dami pong mga malulungkot. Kaya nga po ang daming mga tao sa bar, 'di ba? Ang daming mga tao nanonood ng comedy bar o kaya naman po ang daming mga nanonood sa television ng mga pagpapatawa. Bakit po? Kasi marami pong mga tao ang malungkot. And sabi nga po ni Thomas Wolfe, the whole conviction of my life now rests upon the belief that loneliness, far from being a rare and curious phenomenon, peculiar to myself and a few other solitary men, is the central and inevitable fact of human existence. Ibig sabihin po, katotohanan na po talaga yan, na meron po talagang malungkot o kalungkutan. Ibig sabihin, nag-e-exist talaga yan, yung kalungkutan. And alam niyo po ba, meron daw pong dalawang basic na type ang loneliness. Dalawang basic po na type ang loneliness. Isa po, yung geographical loneliness. Ang sample po niyan, yung mga nagsusundalo po, tapos inaano po sila, di ba, ang ginagawa po sa kanila, nag-undergo po sila ng training, kaya naman nahihiwalay po sila sa pamilya nila. Kaya nagkakaroon po tuloy sila ng mga kalungkutan kasi nga po 'di ba nalilipat po sila ng lugar, nalalayo po sila sa mga mahal nila sa buhay. And ang isa pa po yung mga taong nag-OFW po. Yan, isa rin po 'yan sa mga
nalulungkot ng mga tao kasi nga po nahihiwalay po sila sa kanilang pamilya. And alam niyo po, meron pa pong isang type ng loneliness. Ito po yung sana hindi po natin maranasan, yung loneliness of spirit. Ang sample po nito, ito po halimbawa po yung nasa picture po natin, yung dalawang mag-asawa na nasa isang bahay pero hindi okay. Yan, di ba? Yung mag-asawa na, nasa isang bahay pero hindi nag-uusap. Yan, ang tawag po dyan, loneliness of spirit. Ang dinadala po niyan ay kalungkutan. Yung halimbawa, nasa iisang bubong kayo, nasa isang pamilya kayo, pero hindi nag-uusap. Yan, ang dinadala po niyan ay kalungkutan. And yung isa pa po ay yung halimbawa po yung isang babae po na inanakan, tapos hindi naman pinakasalan, iniwan na lang din. Yan. So, yung kadalasan po, nagkakaroon po ng kalungkutan ang mga tao pong ganyan. And ito po yung nakakalungkot din, yung halimbawa po yung mga yung mga elderly o yung mga matatanda po na nag-aantay po lagi ng tawag mula sa kanilang mga anak o kaya naman ng dalaw pero wala pong dumadating. Diba? Kaya nga habang inaaral ko po to, ako yung number 1 na naapektuhan. Diba? Na ang dami pala po talaga na nakakaranas ng ganun. And there are times po when we all feel lonely. Alam niyo po ba na kahit tayo po, nakakaranas din po tayo ng mga kalungkutan minsan. Halimbawa po, ang isang tao po na maglilipat ng bahay, kunwari from Muntinlupa, lumipat ka ngayon sa Bulacan o kaya naman sa ibang mga lugar. Sa una po, malulungkot ka talaga niyan. Bakit? Kasi nakasanayan mo yung lugar na yun. Nakasanayan mo yung mga kapitbahay mo and parang all the people around you. And sunod naman, halimbawa kapag may bago kang trabaho, una niyan, syempre, nakaka-excite, pero may halong lungkot din. Bakit? Kasi mamimiss mo yung mga katrabaho mo dati. Ewan ko lang kay Risa. Joke lang. Mamimiss mo yung mga katrabaho mo, di ba? Pero yun, tapos halimbawa naman sa isang estudyante na transferee, di ba? Na masyado na siyang napalagay sa mga kaklase niya. Pero ayun nga, bigla siyang nagbago ng school. And so, pwede rin siyang makaramdam ng lungkot. And isa rin ito sa nakakalungkot, yung dati mong kasama, wala na ngayon. Kasi nga, na siya, diba, parang kinuha na ni Lord, o kaya naman, kumbaga parang sumakabilang buhay na. Ayan. So, yan yung mga sample na mga nakakalungkot. Pero, yung mga yan, ay hindi naman daw naglalas. Kasi minsan, di ba, parang nakaka-recover din naman yung iba, di ba? Kumbaga parang nakaka-move on naman yung iba. Pero, sa ibang mga tao, meron talagang mga deep sila na loneliness na nararamdaman. And ngayon, pag-aralan po natin, bakit ba may loneliness? Bakit ba may lungkot sa mundo? Bakit po natin nararanasan ang kalungkutan? Alam niyo po kung bakit? Ito, i-take note niyo po to. Tandaan niyo po to. Unang-una, kasi po, because God made us for companionship. And, ang get paki-mute. Ayan. So, because God made us for companionship. Calling the attention. Pamit po. Angelica. Kaya, sana naririnig. Yan, tuloy yung host na lang po, pamute na lang po ng host. Ayan, si Angel. Because God made us for companionship. Yan. Ibig sabihin, ito nga po, di ba, kung halimbawa po, i-trace nyo po yung original po, o nangyari po sa Garden of Eden. Ang gusto po talaga o plano ng Panginoon sa tao, yung mabuhay siya na naglalakad sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Panginoon. Kaso yun nga po, di ba, pagdating ng yung sa Genesis, perfect ang lahat. Then, all of a sudden, biglang dumating yung kasalanan. Di ba? And doon na pumasok yung kalungkutan sa tao. Di ba? Ang una, sabi nga po dyan sa ating PowerPoint, sabi ang kalooban ng Panginoon, di ba? It is not good for man to be alone. Kaya naman ang Diyos, lagi siyang sinasamahan. Tapos pangalawa, hindi lang yun, di ba? Binigyan pa siya ng asawa, ng companionship ng Panginoon, di ba? And sa atin, sa mga buhay din po natin, ganun din ang gusto ng Panginoon na kasamahin natin siya, tapos magkaroon tayo ng mga kasama, asawa o mga kaibigan, 'di ba? Kasi gusto ng Panginoon, hindi tayo mag-isa, 'di ba? Magkaroon tayo ng kasama. Kaso ito nga po, sa number 2, sabi po dito, sin entered the picture, people became separated from God and from each other. Nung nagsimula na mahulog ang tao sa kasalanan, doon na siya nahiwalay sa Diyos.
Kaya nag-umpisa na siyang maging malungkot, di ba? And naging hiwalay din siya sa ibang mga tao. Kaya naman sabi nga sa number 3, sin destroys relationship. Kaya pansinin niyo po, halimbawa kapag po ang mga magpamilya, ang mga mag-asawa o ang mga magre-relasyon, nagkakaroon sila ng kasalanan sa bawat isa o kaya naman atraso. 'Di ba? Una, parang ang impact niyan malungkot ka. Kasi ganun po yung nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao, 'di ba? And gusto ng Panginoon, yun nga po, ma-restore 'yon. 'Di ba? Ma-restore yung relationship natin sa kanya, maging maayos ulit. And wala pong paraan kundi yung lumapit sa Panginoong Jesus, 'di ba? Yung Jesus is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by Him. Pangalawa naman po, sometimes loneliness is a choice. Yan. Bakit naman po nalulungkot yung ibang mga tao? Kasi dahil po sa choice din. Halimbawa po, you turn back on folks who really care. Halimbawa, kapag ikaw, pinili mong umalis sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo, halimbawa, iniwasan mo sila, alam na alam mo naman na nagkikare sila sa'yo. Alam na alam mo na sila yung mga taong nagmamahal sa'yo. Mag-uumpisa ka ng malungkot niyan. Diba? And you can walk away from a church family too. Halimbawa, kapag ikaw naman ay Christian na, tapos umalis ka ng church, yan, mag-uumpisa ka rin na malungkot. Kasi nga, di ba, parang yung joy ng fellowship, mawawala na sa'yo. And the result is the same. You choose against love, you squander relationship, and loneliness is a decision. And nakalagay dyan, yours. Decision mo yon, choice mo yon, di ba? Kaya hangga't maaari, tayo po, piliin natin maging masaya. Piliin natin wag maging malungkot, and at the same time, kung sino yung mga tao talaga na mahal tayo, wag natin silang lalabanan, wag natin silang iiwasan, di ba? Kundi palitan pa natin o kaya naman balikan pa natin ng pagmamahal din. Amen? And then letter C naman, sabi, sometimes loneliness is the price tag you pay for something else you want. And ito naman po, ito yung sinasabi na kapag ang kalungkutan, ang nagiging dahilan din yan yung mga kasalanan nga po natin. And yun yung price tag na yun nga po, yung binabayaran po natin. Halimbawa, yung gusto mong gawin, di ba? Yung trip mo, yan. Ang katumbas niyan, loneliness, di ba? O kaya naman yung pangalawa, yung insist on running and winning rat race, di ba? Loneliness din yan. Halimbawa, kapag hindi ka sumusunod, di ba? O nagko-conform ka sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat, malulungkot ka rin. And yun nga po, halimbawa, kapag ikaw naman ay umiiwas sa relationship dahil ayaw mong masaktan, kumbaga magka-come up ka o kaya naman mag-end up ka nang malungkot pa rin. Diba? Kasi may mga taong ganun yung halimbawa ayaw nang masaktan, ang ginagawa, naglalagay na ng boundary. Diba? Yung parang, ayoko na, wag nyo na akong lapitan. Diba? Hindi na kayo makakaulit. Lumayas na kayo sa harapan ko. Diba? Pero, ang totoo, nalulungkot naman siya. Diba? Pero, syempre, mare-restore yun kapag ni-restore mo rin yung relationship mo sa mga tao. And kapag daw ikaw ay sarcastic, kapag daw ikaw ay critical, at kapag ikaw ay laging negative, yan, malungkot na tao din yan. Hindi sumasaya yung mga ganong tao, di ba? Kung ikaw ay self-centered, kung ikaw daw ay, alam niyo po yung parang righteous, yung parang holier than thou, yan, o kaya naman ikaw ay rude o masama ugali mo, walang sumasaya sa mga taong ganon. Di ba? Kaya kung gusto mong sumaya, di ba, magpasaya ka rin ng mga tao, di ba? And sabi naman dito, ano naman po, ito, pangatlo na tayo, pangatlong point na po tayo. Ano naman po yung lungkot na naramdaman ni Paul? Dahil naman po siya yung topic natin, di ba? Pag-aralan po natin, ano yung lungkot na naramdaman niya? And ang ibig sabihin nito sa atin. Pag-usapan natin yung kay Paul at pag-usapan din natin yung atin. And sabi nga po dito, the Bible speaks relative to mankind deepest needs. Alam niyo ba yon? And it is not silent on the matter of loneliness. And ang Bible talagang maingay patungkol sa loneliness, di ba? Patungkol sa mga bagay-bagay na yan. Hindi yan tinatanggi ng Bible. Pero ang kagandahan sa Bible, sinasabi niya rin kung ano yung dapat na gawin, di ba? Ano yung solusyon sa bagay na yun. And una, kung meron tayong makikita na tao na nalungkot din sa Bible, isa nga doon ay si Elijah, 'di ba? The great prophet ng Panginoon, 'di ba? Nakita natin yung yung mga ginawa niya para sa Panginoon. Grabe yung mga revival and restoration ng Israel dahil sa mga
pangangaral niya, di ba? Yung mga deliverance, salvation. Pero dumating din po sa punto na nalungkot din siya. Di ba? Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, para rin siyang God's general, pero nalungkot siya. And alam niyo ba, kahit si Jesus, ang Panginoon natin, naranasan niyang mag-isa at malungkot. Pero ang good thing sa Panginoon, ang good thing kay Jesus, bakit? Alam niya kung ano yung gagawin. Alam niya kung sino yung lalapitan. Kaya nga si Jesus, 'di ba, prayerful siya, 'di ba? And alam naman natin yun na kapag prayerful ang isang tao, hindi talaga siya malulungkot. And proceed na tayo dito kay Paul. Ayan. Ano ba ang nangyari kay Paul? Bakit siya yung kailangan nating kumbaga parang gayahin sa bagay na to? Una, ito nga po ang dapat nating gawin. Consider his situation. Sa mga susunod po na sasabihin ko, isipin niyo maigi ano ang naging sitwasyon ni Paul. And pangalawa, note specific things he did to combat loneliness. Ito ang tatandaan natin. Ano ang ginawa ni Paul para malabanan yung loneliness na yon, yung kalungkutan na yon? Ito na po. Ano po yung mga rason? Bakit nalungkot o nag-isa si Paul? Una, he is in prison. Naranasan niya po na mabilanggo. Yan. Sino po dito naranasan ng mabilanggo? Yan, di ba? Hopefully, wala pa naman po sana. Pero, alam niyo po, nakakalungkot po, di ba? Yung bagay na yun, kumbaga sa buhay ni Paul, na siya po nangangaral lang naman ng salita ng Diyos, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Pero, sa kabila ng yun, di ba, na-imprison pa rin siya, na, kumbaga, nakulong pa rin po siya, di ba? And kung merong tao na pwedeng malungkot, isa si Paul doon. Di ba? Pero again, hindi nga po siya nanatili, di ba, na malungkot. Pangalawang rason na na para maging malungkot si Paul kasi he is in prison alone. Di ba? Nabilanggo na nga tapos mag-isa pa. Di ba? Nakakalungkot yung bagay na yun na yung parang may nangyayari na nga sa iyo tapos wala kang kasama. Di ba? And ang sample nga nito, halimbawa sila Demas, di ba? Nabasa niyo ba yun sa Bible? Sila Demas, ang ginawa, mga kaibigan niya yan dati, pero iniwan din siya. Di ba? Parang tinraidor, parang ganon. Tapos some of his friends have gone elsewhere. Yung ibang mga kaibigan naman niya, umalis, pumunta sa kung saan. Kagaya nila Crescens, di ba? Si Crescens pumunta siya sa Galatia. Si Titus pumunta siya sa Dalmatia, and Dalmatia. Di ba? Si Erastus, nagstay siya sa Corinth. Yan. Di ba? And makikita natin dito, may kasama pa ba si Paul? Di ba? And sunod naman, some of his friends have been sent elsewhere. Meron naman mga nagmisyon, di ba? Kagaya ni Tychicus. Ayan, pumunta si Tychicus sa Ephesus. And si Trophimus naman was left at Miletus sick, di ba? Naiwan na nga doon, may sakit pa. Di ba? Kaya kung merong ikakalungkot si Paul, yun yung pag-iisa niya. Yun yung iniwan siya ng mga tao, di ba? Tas wala siyang kasama. Pero ayun nga po, and many of Paul's closest friends are overseas. Ayan, nasa ibang lugar. Kagaya ni Priscilla and Aquila, di ba? And kagaya ng household of Onesiphorus, and kahit si Timothy himself, di ba? So yung mga ka-close niya wala pa sa feeling niya. And ano pa yung mga rason bakit pwedeng malungkot si Paul? Kasi malapit na siyang mamatay nung time na yon. He is close to death. Ayan, kasi yun nga, di ba, kumbaga parang dahil nga sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, pinipersecute sila dati, and yun nga, ang plano, patayin siya. Ayan. Pero yun nga, di ba, doon natin makikita sa Philippians, pag binasa nyo yun, di ba, doon nyo mababasa yung rejoice in the Lord always pa rin. And again, I say rejoice. Ibig sabihin, inuutos niya pa rin na magalak, maging masaya tayo. Pero again, si Paul to na nagsasalita na to, di ba, na nasa bilangguan. And pang-apat, winter is approaching. Di ba? Kumbaga parang nalalapit na kasi yung winter. And naalala ko nga, pag ganito mga topic, yung mga tao na nalulungkot kapag magpapasko na. Di ba? Kaya napapanahon din tong mensahe natin Kasi di ba, kapag daw Pasko, lalong-lalo na sa ibang bansa, marami daw ang nalulungkot. Kasi di ba, halimbawa sa ibang bansa, sabi nga daw nila, kung meron daw bansa na ang saya-saya daw ng Pasko, Pilipinas daw 'yon. 'Di ba? Kasi nga naman September pa lang nagse-celebrate na tayo ng Pasko. Pero alam niyo ba sa ibang lugar, marami ang mga nalulungkot. Minsan nga nagsusuicide pa tuwing Pasko. Kasi kung kailan nga masaya ang lahat, kung kailan Pasko, doon pa sila
walang kasama, o kaya naman yung pamilya nila, iniwan sila. Pero ang galing ng ano, di ba? Yung parang, halimbawa, yung kanta ng Apo Hiking Society. Yung sabi doon, yung sapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Di ba? Na kung halimbawa, Christian ka at tumanggap ka sa Panginoon, every time na Pasko, tapos naiisip mo parang wala kang kasama, parang ano, konti lang handa mo o wala pang handa, tatandaan mo, sapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Amen? Amen. So, yun sa mga magsa-celebrate po ng Pasko, sa Pasko, wag po kayo malungkot. Basta kasama niyo si Lord, and masaya po tayo. Ngayon, alalahanin po natin, ano naman ang ginawa ni Paul to combat his loneliness? Ano po ang ginawa ni Paul para labanan ang loneliness? O, ito na yung i-take note po ninyo para i-apply po natin sa ating buhay. Una, he sought to be around other people. And he sought to be around other people. Gusto niya na makasama yung mga tao, 'di ba? And sabi nga dito, you beat loneliness by cultivating relationships with other people. Kaya nga 'di ba, kapag daw malungkot ka, huwag mong sasadyain na talagang ilalayo mo pa yung sarili mo, 'di ba, sa mga tao kasi mas lalo kang malulungkot niyan, 'di ba? Again, iba po yung yung kumbaga parang solitude kay Lord, and iba yung nag-aano ka lang, yung masyado mong minamagnify yung lungkot mo. Kapag malungkot ka, mas lalo kang sama sa mga tao around you. Lalong-lalo na nga, 'di ba? Kung meron kang mga ka-church, 'di ba? Church people, samahan mo sila. And pangalawa, sabi nga dito, difficult when lonely, depressed, need to force it. And yun nga, kahit mahirap, yung 'di ba, kahit mahirap naman talaga yun. Kunwari, malungkot ka tapos sasadyain mo na makipagkapwa-tao. Pero mo pa rin, sikapin mo pa rin na makisama. Lalong-lalo na nga, 'di ba, sa church, 'di ba? Mag-church ka pa rin. 'Di ba? Kasi kapag nga nasa set of people ka, 'di ba, na na lumalapit sa Panginoon, na masasaya din, later on parang manonotice mo, sumasaya ka rin, 'di ba? And sabi nga dito ng isang quotation, may nagsabi nito, nalimutan ko sino, sabi, work at these relationships, they take effort. They are not always convenient. We cannot apply the technological rule of efficiency, maximum output at minimum cost and time to human interaction. Deep, satisfying relationships take time, effort, and sometimes pain to develop. They are not always efficient. And sinasabi, minsan, hindi madali, pero yun nga, kailangan natin mag-effort. It takes time, di ba? And sometimes nga, masasaktan tayo. Pero, huwag tayong aalis. Huwag natin i-isolate yung sarili natin. Kaya, di ba, may mga, di ba, sa drama o sa teleserye, leave me alone, di ba? Aalis lang ako, hahanapin ko ang sarili ko. Di ba? Tapos magpapakalayo-layo. Kapag ganun ang ginawa mo, mas lalo kang lulungkot. Kaya nga si Apostle Paul, meron siyang tip dito. Sa Philippians 2:3-4, sabi niya dyan, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. And verse 4, wag lang ang sariling ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Ayan. So, di ba, ang sinasabi dyan ni Paul, mas dapat tingnan mo yung iba. Huwag kang magfo-focus sa'yo. Di ba? Kasi yun nga, again, kapag nakafocus ka sa sarili, nakatingin ka sa sarili, malulungkot ka lang. Di ba? Naalala ko yung sinabi ni Corrie ten Boom, kapag daw nakatingin ka sa loob, you will be depressed. Di ba? Parang tapos pag nakatingin ka sa labas, you will be stressed. Di ba? Pero pag nakatingin ka kay Lord, you will be at rest. Okay? So, kaya dapat iwasan po natin yung mga pagtingin sa sarili po natin. And number 2, ano po ang ginawa ni Paul para iwasan o matalo ang loneliness o lungkot? He got involved in a useful activity. Na sana ganun din po tayo. Sabi dyan, he got involved in a useful activity. Meaning to say, tinry niya. Sinubukan talaga niya, nag-effort siya na gumawa ng something, di ba? And alam naman natin yon, yung pagpe-fellowship, yan, yung pag-share ng Word of God. Isa yan sa mga sample ng mga mabubuting gawa, yung mga pagtulong, 'di ba, sa mga tao. Yan yung mga sample ng mga mabubuting gawa. And alam niyo, merong isang yan, nilagay ko sa picture diyan, isang great psychiatrist ang nag-seminar kasi tungkol sa mental health. Ngayon, merong nagtanong sa kanya patungkol sa ito, sabi niya, what would you advise a person
to do if that person felt a nervous breakdown coming on. Parang tinatanong ng isang tao na yon na ano pong gagawin nyo o anong advice nyo sa mga tao na nakakaramdam ng nervous breakdown o kaya naman nade-depress, nalulungkot. Alam nyo, ang iniisip ng mga tao na isasagot ng psychiatrist na to, consult a psychiatrist o kaya naman lumapit ka sa psychiatrist. Pero nagulat sila kasi ito yung ni-reply ng psychiatrist. To their astonishment, he replied, sabi nyo, lock up your house, go across the railroad tracks, find someone who is in need, and do something to help that person. Di ba nakakagulat na, malungkot ka na nga, tapos ang gagawin mo pa, lalabas ka, tapos maghahanap ka ng tutulungan mo. Pero alam niyo po, totoo po yun. In my experience din po, totoo po yun na sa mga sa mga tao po na natutulungan po natin. Parang halimbawa tinulungan mo po sila. Ngayon pagkatapos mo silang tulungan, you will end up na ba't ganun ang saya ko, 'di ba? Kaya kapag po halimbawa nalulungkot nga tayo, ang una daw po nating gawin, syempre mag-pray. Tapos pangalawa, humanap tayo ng mga taong pwede nating tulungan. 'Di ba? Kaya pansinin niyo po sa mga gumagawa po ng mga charity, gumagawa po ng mga good works, tumutulong po sa iba. Mapapansin niyo sa kanila, walang mga tao na na malulungkot, 'di ba? Tumulong kasi lahat sumasaya after mong tumulong, 'di ba? Kagaya nga po sa ating mga Kristiyano, ewan ko lang po kung nag-outreach yung iba sa inyo. 'Di ba kapag halimbawa pagkatapos niyong mag-outreach, namigay kayo ng goods, ng mga pagkain, 'di ba? Nagturo kayo sa mga bata. Pagkatapos anong resulta? Ang saya-saya, 'di ba? Bakit? Kasi merong something sa pagtulong, merong something sa activity, lalong-lalo na kung mabuti 'yon, na nakaka-release, 'di ba? Nakakaalis ng mga depression, ng mga lungkot. Kaya yun po yung kumbaga inaano ko po sa bawat isa, ina-advise na kapag malungkot po tayo, mas lalo tayong tumulong, mas lalo tayong lumabas. And sabi nga po dyan, best treatment for loneliness and other emotional problems is to do something for others. Kaya naman, bawat isa po sa atin, hanggat maaari, sana po ay gumawa po tayo ng mabuti. And actually, yun nga po ang katawagan sa atin, di ba? Do good works. And hindi po tayo naliligtas dahil sa good works po natin, pero tinawag po tayo ng Panginoon to do good works. And pangatlo, ito na po yung last, dito na po tayo magtatapos, he leaned upon the Lord. And ano daw po ang ginawa ni Apostle Paul para po malabanan yung loneliness? Sabi nga po dyan, umasa po siya sa Panginoon. Kasi ito po ang bottom line niyan. Sabi nga po, ang mga tao daw po ay ultimately undependable. Hindi mo po talaga sila mapagtitiwalaan. Diba? Hindi mo naman po sa lahat. Hindi naman po lahat, di ba? Pero, ang tao talaga is undependable. Bakit po? Kasi may mga limitasyon ang tao. Hindi tayo laging masasamahan ng tao. Hindi lagi gising yung tao, di ba? Hindi laging may pera yung tao, di ba? Para hiraman natin, di ba? Sabi dito, only the Lord can truly say, I will never leave you or forsake you. Kaya dapat po, sa Diyos tayo umaasa. Bakit? Siya lang po yung hindi mangiiwan sa atin at hindi magpapabaya. Amen po? Kaya sabi nga po, times of loneliness are especially good times to lean upon the Lord. Diba? Kaya nga po, halimbawa, kapag po nalulungkot po tayo, diba? Yun daw po yung panahon nga na dapat mas lalo tayong umasa sa Diyos. Pag malungkot tayo, mas lalo tayong lumapit. Diba? Hindi po yung dapat umiwas sa Diyos. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. And nakakatawa nga, diba? Pag po tayo, nalulungkot tayo, diyan po natin mas nararamdaman yung presence ni Lord. Kasi diba, meron pong verse, may verse po na yun, na sabi, God is close to the broken-hearted. Diba? The Lord is close to the broken-hearted. Kumbaga pag halimbawa may pinagdadaanan ka, malungkot ka, mas lalong nagiging malapit mas lalong mong nararamdaman yung presensya ng Panginoon, di ba? Halimbawa kapag malungkot ka nga, di ba, may problema ka, diyan ka dumadaing sa kanya, umiiyak ka, Lord, maawa ka po sa akin, di ba? Tapos all of a sudden, magugulat ka kasi mararamdaman mo yung presence niya. Kaya kapag nalulungkot po tayo, tawag po tayo sa Diyos, di ba? And wag po natin, kumbaga parang wag po natin solusyonan to sa pamamagitan ng mga bisyo o kung ano-ano pa man po. Sa Panginoon po tayo umasa. And dito nga po, sabi, ano nga daw po ang gagawin natin kapag po naglilin po tayo sa Panginoon? Una, embrace intimacy with God. Yun, kailangan po talaga, itanggapin na natin to, i-embrace na natin
yung closeness natin sa Panginoon. And tatandaan po ninyo, tatandaan po natin, si Lord po, hindi po siya lumalayo. Minsan, feeling lang natin malayo sa ang Panginoon dahil sa mga pagkakamaling na gagawa po natin. Pero ang pangako ng Panginoon, He never leaves us nor forsake us. Diba? Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Pag nagkasala ka, andyan pa rin siya para ibangon ka ulit. Diba? Kaya wag po tayong tatalikod sa Kanya. And next naman, allow God's Word to fill your heart and mind. Hayaan mo po na mapuno yung puso mo at yung isip mo ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos, imposibleng malungkot ka. Kaya yung mga tao po na ang tagal po malungkot, ibig sabihin po kasi noon, hindi na po sila nakakapakinig ng Word of God. Hindi na po sila nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Pero ang isang tao po na laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, lagi po siyang masaya. Amen? Yan. Ito po sample lang ko lang po kayo. Halimbawa, yung Psalm 27 verse 10. Ewan ko lang kung malulungkot ka pa pag nabasa mo yung Psalm 27:10. Sabi diyan, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. O di ba? Parang ang saya. Okay? And sunod naman, Psalm 16:11, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Di ba? Sa piling ng Panginoon, ligayang walang hanggan yung mararanasan. So malulungkot ka pa ba? O Deuteronomy 33:27, the eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will drive out your enemies before you, saying, destroy them. Di ba? Na kung ang Panginoon, ang eternal God natin, ang refuge natin, di ba? Hindi tayo malulungkot. And also, sabi ng John 14:16, di ba? And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Diba? John 14:16 ang sinasabi nun, yung hindi ka iiwan, di ba? So hindi ka malulungkot kahit may mga kaibigan talaga tayo na iniiwan tayo. Pero kapag may Jesus tayo, hindi tayo forever na malungkot. And sabi ng Hebrews 13:8, di ba? Nakakalakas din to ng loob. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Di ba? Meaning to say, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Di ba? Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Na kung yung mga tao sa paligid natin, nagbago na sila, hindi na sila kagaya ng dati, di ba? Pero, di ba, ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. Yung Panginoon na nagmahal sa iyo noon, hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya. Di ba? Kaya, hindi ka malulungkot, di ba? Sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting life. Sabi ng Panginoon, I will supply all your needs according to your riches and glory by Christ Jesus, di ba? Hindi ka malulungkot. The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Ang dami pong mga pangako ng Panginoon. Kaya dito na po ako magtatapos. Alam niyo po ba, sa regarding po sa Word of God, and sa yun nga po, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam niyo po, merong mag-asawa. Ang tuwing umaga po, nagde-devotion sila. Tuwing umaga, nagkakape sila, tapos sabay sila pong nagde-devotion, tapos nagbabasa ng Bible. And then ngayon, parang all of a sudden, biglang namatay yung lalaki, namatay yung husband. Ngayon, na-feel parang naramdaman nung babae, parang iniisip niya, siguro hindi na ako makakapag-devotion. Siguro hindi na ako makakapagbasa ng Bible, hindi na rin ako makakapag-breakfast. Tapos, yun nga, magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kinabukasan, natulog kasi siya, tapos kinabukasan, pumunta pa rin siya doon sa table nilang mag-asawa. Doon sa table na kung saan nagbe-breakfast sila ng sabay. Tapos, binuksan niya pa rin yung Bible niya. Pero alam niyo po ba, nagulat yung babae na yon kasi sobra po siyang kinomfort ng Panginoon. Kasi doon sa Bible, may nabasa po siya. Ito po yung nabasa niya. Sa Isaiah 54:5, yan, sabi po doon, for your maker is your husband. The Lord of hosts is His name. Diba? And the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of the whole earth, He is called. Diba? Kaya naman, natuwa yung babae. Napasabi siya ng thank you, Lord. Diba? Kasi although yun nga, namatay yung asawa niya, pero diba, pagbuklat niya ng Bible, na-encourage siya. Kasi talagang talagang para sa kanya, yung nabasa niyang yun. Diba? Sabi, for your maker is your husband. The Lord of hosts is His name.
And ang pinaparating dito ng pinag-aaralan po natin, yung kapag nagbabasa ka nga ng salita ng Diyos, yun ang paraan ng Panginoon para pasayahin ka. 'Di ba? Kaya naman sa mga kalungkutan natin, 'di ba, kapag nalulungkot tayo again, 'di ba? Una, i-try natin na gumawa ng mabuti. Labas ka, huwag kang magkukulong sa kwarto, 'di ba? Punta ka sa mga tao, magbisita ka, gumawa ka ng mabuti. And then magugulat ka, bakit? Kasi you will end up na ang saya mo pala. Pangalawa, mag-lean ka sa Panginoon. Lean on the Lord. 'Di ba? Ibig sabihin, talagang umasa ka sa Panginoon. And yun nga, hayaan mong mapuno ka ng salita ng Diyos. And yun, tanggapin mo sa sarili mo, sa puso mo, yung mga pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa conclusion po natin, the next time you feel lonely, ask yourself why. Sa susunod na mga pagkakataon na maramdaman mo na parang ang lungkot mo, tanungin mo sarili mo, bakit nga ba? Ano bang nagiging dahilan? 'Di ba? Ano bang ang sanhi nitong lungkot na 'to? And sabi nga, chances are you may be able to do something constructive about it. 'Di ba? Na sana wag ka lang malungkot period, kundi dapat alamin mo ano bang pwede kong gawin sa lungkot na 'to. Kasi hindi naman tayo kinreate ng Diyos para malungkot lang forever, 'di ba? Ang gusto niya nga sa atin, 'di ba? Bigyan tayo ng buhay na ganap, 'di ba? At masagana. Kaya bawat isa po sa atin, 'di ba? Again, kung nalulungkot po kayo ngayon, kung sino man po ang malungkot sa atin, 'di ba? Let the joy of the Lord be your strength. And nawa, sa bawat isa po sa atin, maging marunong po tayo na lumapit, 'di ba, sa paanan ng Diyos. And lagi po natin tatandaan na He is still the answer sa lahat ng 'yon. Kaya I speak joy sa bawat isa, 'di ba? I speak revival po sa bawat isa. And yun nga po, huwag ka nang malungkot o praise the Lord. Amen? Amen. Yan. So, sige po. Pray lang po muna tayo. Ayan, let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami, Panginoon Lord God, sa maikling devotion po na ito, Panginoon, o Bible study, Panginoon. And salamat po, Lord, dahil alam po namin, Panginoon, na pinausap mo po kami, Panginoon Lord God, regarding, Panginoon, sa loneliness, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ikaw mismo, Panginoon, naranasan mo po ito, maging si Apostol Pablo, Panginoon, at hindi lingid sa iyo ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Kaya, Lord God, dalangin ko nga po, Panginoon, na sa bawat mga nakikinig po nito, Panginoon, sa bawat mga kapatiran ko po, Panginoon, Lord God, I pray na tulungan mo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan po ngayon, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw pa rin ang maging kagalakan at kasiyahan nila, Panginoon, Lord God. Alisin mo ang lahat ng mga nagpapabigat, Panginoon, Lord God, ng mga damdamin nila, Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng mga kasalanan. Hugasan niyo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang dugo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, na wag po namin, Panginoon, hanapin yung saya, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, o anumang mga bisyo, Panginoon, Lord God, o mga maling gawain, Panginoon. Sa halip, Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na kunin ka, Panginoon, tingnan ka, Panginoon, bilang Diyos, Panginoon namin, Lord God, na pwedeng magpasaya at pwedeng tumulong, Panginoon, sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for you are still the answer, Lord, to our longings and to our problems, Panginoon. And thank you, Lord, dahil naniniwala po kami na ano man ang mga nangyayari po sa amin ngayon, Lord God, meron kang plano, meron kang pong nais, Panginoon, na mangyari, Panginoon. At lahat ng ito ay para sa ikakabuti, Panginoon, ng iyong mga anak. Kaya nagpapasalamat po ako, Panginoon, Lord God, sa lahat po ng mga naririto, sa lahat po ng mga nakinig, Lord God. Dalangin ko na i-bless mo po sila sa lahat ng area, Panginoon, Lord God, ng kanilang buhay, Lord God, financially, Lord, materially, physically, and spiritually, Lord God. Ibigay mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lahat ng mga kakainin nila, dadamitin, Panginoon, iinumin, Lord God, ay i-provide mo, Panginoon. And salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nangako, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan at pababayaan, Lord God. At dalangin ko nga po, Panginoon, na hindi lang po namin ito, Lord, basta maging lesson lang, Panginoon, kundi, Lord God, ito po ay mai-apply namin, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, in the name of Jesus. At kung meron pa po dito, Lord, ang wala pang relasyon sa iyo, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po siyang tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo, Panginoon, Lord God, na maniwala siya sa iyo at manampalataya at iligtas mo po ang kanyang kaluluwa. Kaya thank you very much, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na puri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.